so that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties, but take heart, I've conquered the world. So yan po ang ating pong revelasyon po sa atin ngayon ng Panginoon. Ang sabi po diyan sa ating screen, take heart, I have overcome the world. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa po sa hapon pong ito, dalangin ko po, Diyos, na patuloy ka po na kumilos sa buhay namin. Sabi mo po sa iyong mga salita, isa man o dalawa ang magkatipo ng dahil sa iyo, naririto ka sa aming kalagitnaan. And wini-welcome po namin ang presensya mo. Lord, maghari ka, mamuhay ka, mabuhay ka sa puso namin, Panginoon. Dalangin ko po patuloy na kami ay patuloy mong pagkalooban ng iyong karunungan. As you've said po sa salita mo, sa aklat ng Santiago, na kapag kami ay kulang sa karunungan, lumapit kami sa iyo sapagkat napakasagana mong magbigay. Lord, salamat sa pribilehiyo na kami ay patuloy na nakakalapit sa iyo, makahingi ng karunungan, at yung aming karunungan ay amin pong ito nga sinasantabi, bagkos sinihingi namin ang presensya mo na siyang dumaloy sa buhay namin. Gamitin mo po ang buhay ko, maging alulod ito ng mensahe mo. Magpasimula ka ng umaga at hanggang ngayong hapon po, Panginoon. Patatagin mo po kami, palakasin mo kami. Pagkaluban mo kami ng kagalakan habang kami ay nakikinig ng salita mo, Panginoon. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po dyan sa Tagalog na version, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So nawa po ang mensahe po na ito ay tumatak po ng malalim sa ating mga puso. So how can be comforted by this message? So paano daw po tayo magkakaroon ng kaaliwan sa mensaheng ito ng ating Panginoon? Sa setting po, ito po ay naganap habang kasama po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad nung siya ay malapit na po. Alam niya na siya ay mabibitray or sa betrayal niya. Alam niya na siya ay daranas na ng kahirapan. So alam niya ito na siya man din ay parang huli na yung kanyang pakikisama sa kanyang mga alagad. So, dahil saan po ba siya pupunta? Siya ay babalik na sa kanyang amang nasa langit. So ano po bang ibig sabihin ng sabi ng Panginoong Hesus dito sa ating binasang talata about all these things? So sabi ng Panginoon, I have told you all these things. So ano ba itong mga bagay na ito na sinabi na ng Panginoon? So kung literal po na usapin, di ba po sa isang pamilya, kapag mayroong mahal sa buhay na parang nararamdaman na natin na malapit na siya o naghihingalo na, mayroon tayong mga naririnig na mga bagay mula sa kanilang bibig na kung saan isang pananalita ng pagpapaalam. Amen po ba? Isang pananalita na kung saan mayroon silang mga binabanggit na minsan tayo ay nagugulat. Bakit kaya sinasabi niya ito? Siguro malapit na siyang kuhanin ng Panginoon. So ganun tayo. Pero ito, ang Panginoon, alam niya na siya ay pabalik na sa kanyang amang nasa langit. Kaya sabi niya, ano ba itong mga bagay na sinabi niya sa kanyang mga alagad noon? Noon kasi ay wala pa tayo. So sila lang yung nagmiministeryo pa. Sa kapanahon na natin ngayon, ito na yung nagsilbing gabay natin, ang banal na kasulatan. Sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, I have told you all these things. Ano itong mga bagay na ito? Everything He taught to His disciples. So lahat ng bagay na itinuro niya sa kanyang mga alagad, magpasimula nung una na siya ay nagministeryo sa lupa. Amen po ba? Tinuruan niya ang kanyang mga alagad kung paano
Paano ang maglingkod sa kapwa sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa. Amen po ba? At tinuruan din niya ang mga alagad noon kung ano yung bangong utos na kung saan, ano ang sabi niya, magmahalan kayo bilang magkakapatid. Amen po ba? Yun yung mga bili ng Panginoon, yun yung kanyang itinuro sa kanyang mga alagad. Love one another. At sabi niya sa John 14:6, tandaan niyo ito, I am the way, the truth, in the life. So walang sino man na makakarating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So itinuro yan ng Panginoon bago siya pinahirapan dun sa krus ng Kalbaryo. Sinabi na niyan sa kanyang mga alagad noon. At sabi nga niya doon sa John 15 na siya yung tunay na puno ng ubas. Amen. At kailangan natin na makipag-isa doon. Dahil kung wala siya, hindi tayo makakakonect sa Panginoon. Amen po ba? At ano pa yung kanyang itinuro sa kanyang mga alagad na kahuli-hulihan nung nagtataka na ang kanyang mga alagad habang nandun sila sa senaryo na kung saan nararamdaman ng Panginoong Hesukristo na malapit na ang kanyang paghihirap. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na meron siyang ipinangako sa kanila na ito ay ang banal na Espiritu. The promise of the Holy Spirit na siyang gagabay, na siyang aaliw sa kanila at sa kapanahonan natin ngayon. Ito din yung umaaliw sa atin sa panahon na tayo ay dumaranas ng kapighatian. This is a promise of inner peace despite external hardship, assuring us as a believers that Christ has already defeated sin, death, in the world broken system. So, ibig sabihin, ito daw po yung pangako. Pangako na malalim na kapayapaan na nagmumula sa ating kaloob-looban sa kabila ng taghirap. Amen po ba? Mahirap ang ating ginagalawang mundo. Pero bilang isang mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo, sinisigurado niya sa atin na napagtagumpayan niya na ang kasalanan at mapagtatagumpayan niya na yung kamatayan, maging yung sira o bulok na pamumuno sa sistema ng mundo, napagtagumpayan niya na ito. Amen po ba? So ang mensahe sa atin ngayon, tayo ay palakasin, patatagin. It encourages us to find strength through faith rather than relying on worldly comfort. So, nagpapalakas sa atin na makita natin yung kalakasan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang ginawa sa atin. Amen po ba? Sa pamamagitan ng Kanyang mga ginawa, doon lalo na sa krus ng Kalbaryo, that He overcome the world. So, lahat, napagtagumpayan niya ang sanlibutan. Lahat na nasa sanlibutan, napagtagumpayan niya na ito mula sa ating mga kasalanan. Sakit at karamdaman, kahirapan, napagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi niya po ipinangako na magiging madali ang buhay. Amen po ba? Ang ipinangako ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang kapayapaan. Kapag siya, dahil sabi nga, kapag ang mundo ay bumibigat, lagi nating alalahanin na siya ang nagwagi. Kaya may lakas tayong makapagpatuloy. Diba? Kapag tayo dumaraan ng pagsubok, wala pa ito sa pagsubok na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo ay may sakit, ang ating sa pamamagitan ng kanyang mga latay, lahat tayo ay pinagaling. Amen po ba? So kapag tayo mayroong mga sakit at karamdaman, alalahanin natin na napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga latay, itong ating mga sakit at karamdaman. So sabi nga ng lingkod ng Diyos, all we have to do is to proclaim that
in Jesus, we are healed. By His wound, by His stripe, we are healed. Amen po ba? So, wala tayong ibang gagawin kundi ideklara na pinagaling na tayo ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat siya ang nagwagi, Lord. You have overcome the world. Kapag tayo mayroong mga pinagdadaan ng sitwasyon na may hirap, Panginoon, napagtagumpayan mo na po ito. Kaya naririto kami ngayon, ang lakas namin, ito ay dahil sa napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Amen po ba? Binibigyan din nito sa kabila ng mga pagsubok, yung mga sumusunod lamang kay Jesus ay makakatagpo ng tunay na kapayapaan at lakas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Sabi sa Matthew 24, ang manatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So, paano tayo makakapanatili kung ang iba sa atin ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos? Ito po yung ating gabay. Dito natin matatagpuan yung mga habili ng ating Panginoon, yung kanyang mga turo sa kanyang mga apostol na sa ating kapanahunan ngayon, ito na yung guide natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na gumagabay din sa atin upang maunawaan natin ang lahat na nakapaloob sa isang aklat na ito. Amen po ba? Without the Holy Spirit, we cannot understand the Word of God. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay ng kaunawaan sa lahat ng tao na nagsisikap na mahanap ang presensya ng Diyos. Amen po? Praise the Lord. Tinitiyak din po ng ating Panginoong Hesus na nagtagumpay na siya laban sa mundo. Kaya naman ang mga mananampalataya ay maaaring maging matatag at hindi ito matitinag. Amen po ba? Sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, we have to be stand firm with our faith. Amen po ba? Kung wala tayo kay Kristo, baka isa din tayo doon sa mga reklamador. Amen po ba? Isa din tayo doon sa mga nagko-complain, napakamahal ng bilihin, napakamahal ng gasolina. Amen po. So dahil na kay Kristo tayo, inaalala natin na siya ang nagwagi para sa atin. Ang hari na nagwagi ay kasama natin upang tayo makapagpatuloy na lumakad na mayroong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Hardship and tribulation will come, but believers should remain faithful. So kahit na po dumating yung mga kahirapan, itong kapighatian, dumating sa buhay natin, dapat tayo mga mananampalataya ay manatiling tapat sa Diyos. Amen po ba? Hindi rason na tumalikod tayo sa ating pananampalataya kapag ang kahirapan ay patuloy na nararanasan sa mundong ito. Ang lahat ng ito ay mawawala. Kahit na yung paghihirap, mawawala yan. Amen po ba? Kapag tayo nanatili sa presensya ng Panginoon, kapag tayo'y naging tapat, kahit na sila hindi tapat, basta tayo magtatapat sa Diyos sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga, lahat na nagtatapat sa Panginoon, lahat na yan ay mananagumpay sapagkat unang nagtagumpay ang hari na kasama natin. Amen po? We must have faith in times of trials. This is not be a cause of losing our faith. Amen po? Kailangan po na magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya sa panahon na mayroon tayong krisis na pinagdadaanan. Sa panahon na mayroon tayong kahirapan na pinagdadaanan, kapag subukan, sakit man o karamdaman. Amen po ba? Hindi dapat ito mawala, maging dahilan upang ang ating pananampalataya ay mawala. Amen po. Katulad ng binanggit ng lingkod ng Panginoon kanina, na kung kami ay tumalikod, kung inalis namin yung aming pananampalataya, noong unap maman na nagpasimula kami na mag-pioneering ng isang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, siguro ngayon wala kami at wala din naman kayo. Amen po ba? Saan kaya tayo pupulutin kapag ginawa nating rason yung
kahirapan, yung sakit at karamdaman, tatalikod tayo sa Panginoon. Sa kabila ng hardship, sa kabila ng tribulation, wala pa ito sa tribulasyon na nakasaad sa pahayag. Amen po ba? Wala pa itong nararanasan natin ngayon. Kumbaga, nakikita lamang natin sa kasalukuyan na nangyayari. It's because it is written in the Bible na darating ang kapighatian, ang pagsubok, ang problema, sakit at karamdaman. Mararanasan nating lahat yan. Amen po ba? But, hindi ito magiging rason upang mawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Kaya kailangan magpakatatag tayo. Magmahal man ang bilihin, dapat manatili tayo sa Diyos. Tapat pa rin tayo sa Diyos. Sa kabila noon, huwag niyong sabihin ako, yung aking kinikita ay kulang na. Kapag lagi nating ginagawang rason yung kulang, nakikita natin lagi yung kawalan. Pero kapag sinabi mo, Panginoon, i-multiply mo po itong aking kinikita, na mas lalo mo pa akong gawing tapat sa kabila ng maliit itong na natatanggap ko, gawin mo po akong tapat, Panginoon, upang magamit mo ako para sa iba. Yung iba sa atin, hindi sila nagiging pagpapala kasi ayaw nila. Ang rason nila, Lord, i-bless mo ako para maging pagpapala ako sa iba. Kailan pa tayo magpapasimula na maging blessing tayo sa iba? Kung gusto mo bang maging blessing ka, doon sa panahon na magbibigay ka yung tira-tira na lang, o mas mararamdaman natin na nagiging pagpapala tayo sa panahon na mayroon tayong sakripisyo. Amen po? Sa panahon na bagamat tayo'y kinukulang, pero nagagawa pa rin natin ang magsakripisyo para sa iba. Amen po ba? Lahat na ginagawa natin, sakripisyo yan. Hindi pwede na wala tayong sakripisyo. Lahat na hinahandog ninyo dito sa ministry, bigas, pagkain, prutas, I'm sure, mayroong sakripisyo kayo na ginagawa sa pamilya nyo. Mayroon kayong pinapatay na dapat yun ay para sa pamilya, pero hinahandog ninyo sa simbahan para may magamit sina pastor. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo doon? Hindi po yan nalilingid sa amin. Mas lalong hindi nalilingid sa Diyos. Lahat na pagbibigay natin, hindi yan, wag mong sabihin na hindi yan nakikita ng Panginoon. Lahat yan nakikita ng Diyos. Sabi nga, hindi ka hahanapan ng Panginoon kung walang-wala ka talaga. Pero hindi yun ang rason para hindi ka magamit na maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi, Lord, i-multiply mo itong binhi. Pagkaloban mo ako ng ang binhi na ito mahalaga sa akin. Pero kailangan ko po, Panginoon, na itanim. Nang sa ganun, ito ay tumubo. At pag tumubo po ito, Panginoon, at dinoble mo pa, magiging pagpapala pa ako sa marami pang iba. Ganun dapat ng pananaw natin. Huwag mong titinan ang kaunti. Hindi malulugod ang Panginoon kapag lagi kang nakatingin doon sa kakaunti. Palawakin natin yung panghitain natin na yung kakaunti, pararamihin niya ng Diyos. Amen? Pararamihin yan. Hindi mapapagod ang Panginoon na pagpalain tayo kapag ang ating motibo ay tama. Amen? Kapag mayroon tayong binhi, huwag agad tayong mag-expect na, gano'n kaya kalaki ang maaani ko dito? Huwag ganun. Sabi nga, ngayon pa lang, wala ka nang maaani doon sa binhi na itatanim mo. Bakit? Sabi nga, tanggap mo na yung gantimpala mo. You are in a wrong motive. Amen po ba? Kapag nagbigay tayo, isubmit natin sa Panginoon. Lord, ito yung binhi ko ngayon. Ikaw ang mas nakakaalam kung gaano kalaki, kung gaano kaliit ang hawak ko ngayon. Ito lang yung mayroon ako. Pero kung yung magtatanim ka, meron ka nga isinasaalang-alang, itatanim ko sana ito, kaya lang, maraming if. Pag nag-utos ang Panginoon, huwag niyong dagdagan ng if. Pag sinabi ng Holy Spirit, anak, i-release mo yan, sundin mo ang Holy Spirit.
Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa kanyang mga salita, if I am not mistaken sa Romans, hindi pa nakikita ng ating mga mata. May mga mata ba tayo? Hindi pa naririnig ng ating mga tenga. May tenga ba tayo? Ang mga pagpapala na inihanda sa atin ng Diyos. Lahat ng mga mayroong pagmamahal sa Kanya. Amen. So, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon kung wala tayong pag-ibig sa Kanya. Kaya the more na lumalago ang pag-ibig natin sa Diyos, the more din na dinodoble ng Diyos yung mga naaani natin mula dun sa mga binhi na itatanim natin. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. So, kailangan natin na yung mensahe sa atin ngayon, kailangan natin ito ng makatotohanang inaasahan natin sa Diyos. Ano ba yung inaasahan natin? Inaasahan na natin dahil nasabi na nga, na ituro na nga ng Panginoon mula sa kanyang mga alagad at sa atin ngayon sa pamamagitan nitong banal na kasulatan. He prepare His followers for tribulation, pressures, persecution, and trouble. Meaning, faith does not exempt one from suffering. So, ang pananampalataya, porket, di ba, may pananampalataya ka na hindi ka nadaranas ng paghihirap. Amen po ba? Huwag mong sabihin, ay nanampalataya na ako, gumagawa na ako, naglilingkod na ako, humahayo na ako, nagdi-disciple na ako, mayroon akong hinahawakan na outreach. Bakit pa ako may problema ngayon? Hindi po tayo exempted doon sa mga nabanggit. Kung titingnan natin sa realidad na buhay ngayon, maraming iba, sinisisi nila ang Panginoon. Amen? Naglingkod ka na nga, born again ka na nga, bakit ang dami mo pang problema? Aba, sabi nga, di ba, ang walang problema, literal man yan o spiritual man yan, kapag wala tayong problema, tayo ay abnormal. Amen po ba? So, hindi exempted na ikaw ay mananampalataya sa mga problema na ito ng pinagdadaanan ngayon. Amen po ba? Sa krisis na ito na nararanasan natin ngayon, nakaranas ba kayo ng krisis sa kapanahonan natin ngayon? Oo, mayroong krisis. Mayroong taghirap. Pero, dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, kumikilos pa rin siya bagamat mahirap. Amen po ba? Nakakapanagumpay pa rin tayo. Kaya, kahit sabihin mo, pingkaw na ako wala na akong magawa. Wala akong magawa, Lord, ganito lang ako Huwag mong sabihin na ganyan ka lang. Bakit? Ikaw nga, lahat pinapahalagahan ng Diyos. Kung bakit may mga tao na hindi nila nakikita yung pagpapahalaga ng Diyos sapagkat ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Amen po ba? Kung bakit maraming mga nakakaranas ng hirap sapagkat ayaw nilang kilalanin na mula yung maliliit na bagay na kanilang tinatanggap, iyan ay mula sa Diyos. Gusto nila na blessing yung malalaking blessing. Pag maliliit, hindi nila makapagpasalamat sa Diyos. Pero mula doon sa maliit na bagay na natanggap natin, kapag malugod ang puso natin, pinagpapasalamat natin ito sa Kanya, mas lalakihan pa yan at mas lalakihan lalo pa yan ng Panginoon ang pagpapala na matatanggap natin. Minsan nakatingin si Lord sa puso natin, hindi sa kung ano yung hinahawakan natin. Kasi ang puso natin, konektado yan sa isip natin. Kahit nahawak mo yung totoo na halaga ng kinita mo, Lord, ibabalik ko na ito sa iyo. Pero kapag nagkaroon ka ng kaisipan, kapag binigay ko ba ito sa gawain ng Diyos, bagamat ito ay ikasampung bahagi ng kinita ko, paano kaya kami bukas? Doon pa lang, dismayado na sa iyo ang Panginoon. Because God look at the heart, not in the outside. Doon pa lang, wala na. Alam niyo po ba, sa bawat pagdesisyon natin na maging tapat tayo sa Diyos, ang Panginoon naman, lagi niyang hinahanda na yung mga blessing na nararapat doon sa mga anak niya na tapat sa Diyos, tapat sa Kanya. Amen po? Kaya doon pa lang, sa isip pa lang natin, hindi pa tayo nag-a-action, isip pa lang yan.
alam na ng Panginoon kung paano niya susuklian yung ating pagiging tapat sa Kanya. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. May inaantok pa po ba dyan? We must be realistic. Amen po ba? Makatotohan ng inaasahan natin. Aasahan na natin na tayo, bago dumating ang kahirapan, bago dumating yung mga pang-uusig, yung mga problema, hinanda na tayo ng Panginoon. Nandito na sa Kanyang salita. Amen po ba? Hindi, noon pa man, mula pa sa mga alagad niya, sinabi niya na, makakaranas kayo ng kahirapan. Makakaranas kayo ng pang-uusig. Amen po ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, hindi kasi nagbigay ng paalala ang Diyos Kung alam ko ba na ganito yung mararanasan ko, hindi na lang ako nag-born again. Wow naman. Very poor na perspective mo sa buhay mo. Amen? Hello? Para ba tayong isang bata, nung hindi pa natin nakilala ang Diyos, para tayong isang bata na parang out of nowhere ba, na parang wala tayong alam. Ako nga dati, hindi ko pa kilala ang Panginoon gusto ko pang gumaling Panahon na ako ay mayroong sakit. Sabi ko sa Kanya, Lord, kung totoo ngang buhay ka pagalingin mo lang ako, maglilingkod na ako. Nung panahon na yun, wala pang faith na tumutubo. Kahit na sinlaki na butil na sunflower na buto, wala pa. Mas maliit doon yung butil ng mustasa, di ba? Sabi nga, kahit na sinbutil man lang ng mustasa na may pananampalataya ka, kikilos ang Diyos sa'yo. Noon, yung aking faith, nakipag-compromise ako sa Panginoon. Lord, kung totoo nga buhay ka, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa'yo. Grabe, no? Parang walang hiya Naalala ko yan ngayon, na compromise ko sa Panginoon, nahiya ako Nahihiya ako Parang inutusan ko ang Diyos, parang nag-demand ako sa Kanya Pero alam niyo po ba, sa kabila ng ganun yung attitude ko, tinugon niya ako. Wala kaming kaalam-alam kung paano ang magkaroon, paano upausbungin ang pananampalataya sa puso namin, lalo na sa buhay ni Bishop. Pero alam niyo po ba, sadyang kalooban ng Diyos na ako ay gumaling, na kami ay magamit ng Panginoon. Amen? Ilang dekada na? 20 years? 21 plus years? 20 plus years? Simula nung ako yung nagkasakit at sa buhay na ito, sinong mag-aakala? Na yung iilang buhok na lang na hibla ang natitira? Yung butot balat na lang? May laman pa naman ngayon. At ginagamit pa ng Panginoon. Sinong mag-aakala na yung bedridden, hindi na makatayo? Hawakan lang yung kanyang balat, umaaray na. Ngayon, nakakapagpalakas pa sa iba. Ganon kabuti ang Diyos. Kapag tama ang puso natin, bagamat sa panahon na tayo wala pang alam. Alam mo ba yung character noon, yung attitude ko noon nung lumapit sa Panginoon, parang yung bata na gusto masunod yung gusto niya Para bang yung spoiled brat, na pag sinabi mo, yung gusto mo, yun talaga yung ibibigay sa'yo. Pero sabi nga ng Panginoon, mostly, nagbibigay siya, nagpapakita siya ng himala doon sa mga wala pang pagtitiwala sa Kanya. At nangyari yun sa buhay ko. Panahon na wala pa kaming pananampalataya, wala pa kaming pagtitiwala, hindi pa kami niniwala na siya ay naghihimala dahil ang akala namin, ang naghihimala ay yung mga nakahiga. Yung mga nakatayo sa gilid na nililinisan, na nagkakaalikabok. Akala namin yun yung mga naghihimala, na dinadayo ng iba doon sa, kahit na nasa alituktok ng bundok. Ganon kami noon. Pero ito lang pala. It is a matter of decision. Lord, I am here. Cleanse me with your precious blood. Yun lang pala Decision lang pala Walang bagay na hindi gagawin sa atin ang Diyos.
Bagamat nakikita natin mahirap, pero kapag ang pananampalataya mo ay solid, amen po ba? Basta lagi mo lang sasabihin sa Panginoon, Lord, do not let my heart be troubled. Alam niyo po ba, kapag may problema ang puso natin, damayan lahat. Kahit yung kasama mo sa bahay, kahit gaano pa siya kamasiyahin. Amen po ba? Kapag mayroon siyang kasama na killjoy, ang tawag doon. Kapag may problema ang puso, damayan lahat. Amen po ba? Kaya pa sa tuwing umaga, sa kabila ng sitwasyon, alam niyo po ba, hindi po biro ang maghawak ng isang ministeryo. Hindi po biro ang mayroong kang pinangungunahan ng mga tao. Amen po ba? Pero lagi lang nating kausapin ang Panginoon, Lord, do not let our heart be troubled. Lord, sabi mo, kasama ka namin. Samahan mo kami hanggang sa dulo ng hamon na ito ng buhay na nilalakaran namin. Minsan, kahit na pastor, imbis na palakasin tayo, anong ginagawa? Hindi nyo kaya doon. Ang taas-taas ng upa doon. Bakit doon pa kayo napunta? Alam niyo po ba kung minsan ano yung tugon namin sa kanila? God will make a way. Kasama natin ang Diyos. Amen? Hello? Hello? Kaya hindi po rason na sa kabila ng sitwasyon natin ngayon, tayo ay mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Mas lalo natin na lakihan ang pagtitiwala natin sa Panginoon sapagkat anuman ang mangyari, kahit na doble pa o triple pa ang magmahal man ang mga bilihin, tumaas man ang presyo ng gasolina, may bibili pa rin yan. Tayo na mga tagasunod ni Kristo, lakihan natin yung pananampalataya natin. Patatagin tayo na wag tayong mawala ng pag-asa dahil nasa Diyos ang ating pag-asa at ang ating kinabukasan. Kahit ang bigas magmahal, may bibili pa rin yan. Kasi kailangan yan. Amen po ba? Kahit na ang gasolina magmahal, mayroon pa rin maghahanap niyan. Kasi kailangan. Pero sa punot dulo niyan, ang Diyos pa rin ang pinakakailangan nating lahat. Aanin naman natin kahit na mag-ipon tayo ng pera dito sa lupa, kailangan pa rin natin si Lord. Kahit na maraming may mga sakit na maraming pera, pero hindi na tutugunan yung kanilang kagalingan. Only God does. Ang Diyos lamang ang makakagawa niyan. Minsan tayo, kapag mayroong nararamdaman na masakit sa katawan natin, ay hindi na ako mag-church ngayon kasi masakit ang aking mga kalamnan. For your information, ang simbahan ay isa din, parang katulad niya ng hospital. Kailangan lang natin humakbang. Amen po ba? Sino ba yung makapagsabi na lahat tayo ay malakas? Malakas tayo ngayon, hindi natin alam bukas kung malakas pa ba tayo. Amen po ba? Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Amen po? Kaya yung ating kalakasan ngayon, i-grab natin yung opportunity na magamit tayo ng Diyos. Ngayon, araw ng linggo, gamitin natin ito para ilakad papunta, makipagniig tayo sa Panginoon, makipag-fellowship tayo, mayroon tayong maging baon sa buong isang linggo. Amen po ba? Kasi kapag hindi natin ito ginawa, lulugo-lugo tayo. Dadatnan ka ng kalungkutan. Dadatnan ka ng kaisipan na kahit na hindi pa nangyayari, iniisip mo na, what if? Marami kang what if. Paano kung wala nang gasolina na i-deliver ang Iran dito sa Pilipinas? Paano pa kaya tatakbo yung aking sasakyan? Ay, di hayaan mo yan dyan. Pag may gasolina na, ay di hintayin mo na magkaroon ng gasolina ang Pilipinas. Pero wag mong idama yung buhay mo. Patuloy ka sa buhay mo na kasama si Kristo. Amen po ba? Dahil bawat araw gumagawa ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang na nakikita ng iba kasi yung iba ang focus nila. Focus nila, pagpapayaman. Pero lagi nating tatandaan, yung kayamanan, dito lang yan sa lupa. Lahat yan mapaparam, lahat yan mawawala. Pero ang kayamanan sa langit ay hindi nawawala. Kaya pag gusto niyong mag-ipon,
Huwag na kayong mag-ipon ng marami dito sa lupa. Mag-ipon kayo doon sa langit. Sa paanong paraan? Invest nyo. Mag-invest kayo sa gawain ng Panginoon na alam nyo na ginagamit para sa kanyang kaharian. Amen po ba? Kaya dito lang kung mapapansin nyo dito sa ministry, parang ang dami naming commitment. Ang dami nating commitment. Meron tayong commitment sa pledge. May commitment tayo sa lot in building. That in 7 years from now, or 5 years from now, someday, magkaroon din tayo ng bagong sa atin din na building na ipagkatiwala ng Diyos. May commitment tayo na sa bawat departamento ng kalalakihan, kababayan, mayroon tayong mga commitment. Bakit? Dahil hindi natin tinitingnan na malakas tayo ngayon. Kung sabi nga, kung titingnan mo, marami ang dapat tulungan. Amen po ba? So, paano tayo makakatulong kung sasabihin lang natin, ganito lang kasi ako ngayon wala akong napagkikitaan. Paano naman ako makatulong? Kaya nga, ano ba yung action na gagawin natin? Lord, mag-iipon kami para kapag mayroon nangangailangan, magamit mo rin kami para sa kanila. Amen po ba? Hello? Yun po yung purpose doon. In fact, nagagalak yung heart ko doon sa mga kalalakihan natin. Nakikita ko kanina, marami na silang binibilang na pera. At nakailang tulong na sila. Nakailang release na yung kanilang taga-ingat yaman para may natutulungan sila. Alam niyo po ba sa panahon ngayon, sabi nga, mahal yung pamasahe, mahal yung mga bilihin. Malaki na pong bagay yung makaabot tayo doon sa may sakit na halagang 1,000. Hindi na yung bukuhanin doon sa kanilang sariling pera para maipambili man lang o maibayad doon sa papunta nila sa hospital. Amen po ba? Amen? Kaya kung wala yung pag-ibig ng Diyos na tinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang alagad, na itinransfer naman sa atin panahon ngayon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Hindi natin magagawa ang tumulong. Dahil wala naman tayong passion sa kanila. Baka sabihin natin, sino ba sila para tulungan? Sino ba sila para suportahan? Ay baka sasabihin pa ng iba, nako, kayang-kaya yan nila, pastor. Kayang-kaya nila yan, may supporter yan. Oo nga naman. Kung hindi sa tulong ng support ng Panginoon sa ating lahat na ginagamit upang magsakripisyo, tayo na makapag-ipon ng ating mga panata, pambayad sa ating pang-upa. Kaya tayo pinagtatagumpay ng Diyos dahil sa ating pagkakaisa sa puso at sa damdamin. Amen po ba? Kasi kung hindi nagkakaisa yung puso natin, hindi natin nararamdaman yung pangailangan ng ministeryo, sino ba kayo para sumuporta sa ministeryo? Amen po ba? Alam niyo po ba, parang kailan lang? Di ba kayo nagtataka? Sa kabila ng mayroong mga nagtatanong, bakit nandyan kayo? Bakit ang mahal-mahal? 24,000. Maliban pa yan doon sa budget natin, sa tubig, sa kuryente, sa wifi, sa maintenance, sa mga full-time workers natin. Buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kailangan lang kumilos na mayroong pananampalataya. Amen? Hello? Kung wala tayong pagkakaisa, siguro, hiwa-hiwalay na tayo. Amen? Bahala na dyan si pastor. Kayang-kaya naman yan ni pastor Ang akala nila, maraming pera si pastor. Pero hindi nila alam yung tinatanggap ng pastor, yun din ay hinahati-hati para ma-provide din yung mga commitment sa loob ng simbahan. Amen po ba? Dahil doon sa mga commitment ng kababaihan, commitment ng kalalakihan, kailangan naming pangunahan yun. So, sabi nga, di ba, we must walk the talk. Nagsasalita tayo, pero hindi na naman tayo mismo, hindi tayo nagsasabuhay. Kailangan kung ano yung sinasabi natin, pamuhayan natin. Amen po ba? Dahil nag-reveal ang Panginoon o ganito, dapat mag-ipon kayo nang sa ganun, magamit din kayo sa pagtutulungan. Kailangan pangunahan niya ng pastor. Kasi sa kanya bumaba ang revelasyon Alangan naman na doon lang sa treasurer natin. Hoy, manguna ka dyan pangunahan mo yan Hindi
Hindi tayo kalulugdan ng Panginoon. Hindi tayo sasamahan ng Diyos. Amen po ba? Kung hindi, kung kanino nag-reveal ang revelasyon na magtulong-tulong, mag-ipon kahit na 50-50 bawat linggo, doon sa kanya magsisimula ang pangunguna. Amen? Kaya Sabado pa lang si tatay, naririnig ko na yan. Lord, pagpalain mo po ako ng binhi. Linggo na naman bukas, may mga commitment po kami. Amen? Siguro yung mga wala kay Kristo, pag narinig yung panalangin ni tatay, ang corny naman ng pastor na yan. Pero yun talaga ang totoo eh. Sa panahon ng ating pangangailangan, sa Kanya tayo hihingi. Kasi sabi nga, siya, ang Diyos lamang ang naglalagay sa puso ng tao upang makasunod ang tao sa kalooban ng Diyos. Kung hindi niya iyan lalagyan ng kagalakan, makakapagdesisyon ba yan ng mabigay? Hindi. Amen po ba? Kaya lagi nating tatandaan, kailangan sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging tapat tayo. Magpatuloy tayo. Amen po ba? Isa pa sa pinagdidiinan ng Panginoon yung kakapayapaan na mula kay Kristo. Amen po ba? Siya yung nagpo-provide ng inner peace, yung kalmado na pakiramdam. Amen po ba? Yung paging panatag natin dahil nandyan siya. Amen po ba? The reason why kung bakit nandyan ang salita ng Diyos upang yung kanyang mga alagad ay magkaroon ng kapayapaan na panloob that only comes from Him, not in the world. Kasi nung panahon na yun siguro, kung hindi binigyan ng Panginoong Hesukristo ng panloob na kapayapaan mula sa kanyang mga alagad, ay nagugulumihanan din, nalulungkot din yung kanyang mga, bakit kaya ganyan ang sinasabi ng ating guro? Saan kaya siya pupunta? Parang namamaalam na. Amen po ba? Kaya yung kanyang habilin noon mula sa mga alagad niya, magpahanggang ngayon, nandyan pa rin yan through His Word. At yun yung ating sinusundan, yung kanyang mga turo ngayon. Amen po ba? Sabi nga, Jesus overcame the world through His life, impending death and resurrection. Amen po? Dahil nagtagumpay si Jesus, as we, the believers, has the assurance of victory and protection. Dahil sa yan, sa katagumpayan ng Panginoong Hesukristo. Pinagtagumpayan niya ang buong sanlibutan. Kaya ito naman tayo, meron tayong katiyakan na maging tagumpay din tayo. At meron din tayong katiyakan na meron tayong protection. At walang iba yan ay nagmumula sa Diyos. Kaya kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos, automatic lumalabas tayo sa kalooban niya. Automatic lumalabas tayo sa pag-iingat ng Diyos. Akala natin na iniingatan pa tayo. Kapag tayo sumusuhay, nawawala ang proteksyon sa atin ng Panginoon. Natatakpan niya ng madilim na puso natin. Amen po ba? Kaya sabi niya, pinakahulihan ng sabi niya, take heart. Lakasan natin ang ating loob. Sabi ni Jesus Christ, sa kanyang mga alagad noon, lakasan nyo ang inyong kalooban. Be of good cheer. Kailangan malakas yung ating kalooban. Ito'y panawagan na magkaroon tayo ng maging matatag, maging matapang, huwag matakot. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng buhay natin. Amen po ba? Sabi nga, our hope and future is in Jesus. We must just focus on Him. Magpakatatag. Sa kabila ng nararamdaman natin na mahirap, amen po ba? Nararamdaman niyo ba yung hirap? Yung taghirap? Subukan nyo, mayroon kayong 1,000. Subukan nyo ibili sa tindahan. Anong nararamdaman nyo? Ramdam nyo ba ang taghirap? Ramdam. Hindi natin pwedeng ipagkaila na talagang may crisis. Pero, kapag malalim ang ating pagtitiwala sa Diyos, sa kabila ng krisis na yan, God will provide. Sabi nga, di ba, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Alam niyo po ba, sino ba ang nag-aakala na tayo ay walang kinakaharap na crisis sa ministry?
We are focusing doon sa mga bagay na pangailangan ng ministry. Kaya, di ba, doon sa GC natin, wag kayo laging sabi, si nanay, paulit-ulit ng paalala. Bakit ko ba inuulit-ulit? Alam niyo po ba, yung makasama namin kayo sa pananalangin, Lord, please provide our rentals. Malapit na yung due date natin. At sa tinagal natin dito, mahigit 1 taon na tayo dito, hindi natin naranasan na magbayad na pabukasan pa. Amen po ba? So wag kayong nagagalit sa akin kapag paulit-ulit akong nagpapaalala. Ginigising lang tayo niyan para magising yung ating mga puso at damdamin na magkaisa tayo sa puso't isipan. Manalangin na mayroong pananampalataya that our God provides our needs. Na nagmumula sa kanyang kayamanan sa langit. Amen? Hello? Kaya yung iba nagtataka. Nakabayad na yata sila nanay eh. Yes. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Dangan nga lang, we have to have a sacrifice for it. May sakripisyo. Kasi kapag wala tayong sakripisyo, kapag inisip natin sarili natin, kapag inisip namin, ako, paano yung amin, paano yung pamilya namin, kapag inisip natin yan, hindi tayo makakapanagumpay. Pero kapag ang kaisipan natin ay positibo, He will provide all our needs. Magpo-provide ang Lord. Amen po ba? Magpo-provide siya, hindi pwedeng hindi. Dahil kasama natin ang haring nagtagumpay sa buong sanlibutan na siyang magpapatuloy sa atin upang makalakad tayo. Amen po ba? Sa panahon ngayon, kapag na ma-visualize mo lang yung halagang yun, 24K. Malaking tulong na yun. Yes, malaking tulong na yun. Pero, ang prinsipyo ng Panginoon, unahin natin siya. Nang sa ganon, lahat ng bagay ay kanyang idaragdag sa atin. Kapag inuna natin yung sarili natin, ano yung idaragdag ng Diyos sa atin? Wala. Baka sa halip na naghahangad tayo na magkaroon, lalo tayong mawawalan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Mas piliin natin na unahin natin ang Diyos sa kabila ng sakripisyo. Nang sa ganon, all these things shall be added unto us. He will provide according to His riches in glory in Christ Jesus. Yan yung mga salita ng Diyos, hindi dapat natin na winawala sa ating isipan. Dapat yan nakakintal, nakakwinta sa atin. Sa panahon ng kagipitan, huwag mong alalahanin ako. Sana maalala ako. Sana maalala tayo ni kapatid na mayroong trabaho. Hindi eh. Kundi, Lord, alalahanin mo. Gawain mo ito. Hindi mo kami pababayaan. Walang naglingkod sa'yo na iyong pinabayaan, Panginoon. Walang naglilingkod sa'yo na iyong ipinahiya, Panginoon. Kapag tayo'y tapat, hindi natin dapat ikahiya na ibalik sa Panginoon yung mga ginagawa natin. Lord, ito yung pagiging tapat namin, katapatan namin sa'yo. I-multiply mo ito. Hindi yung kapag ikaw ay mayroong ibabalik sa Panginoon, Lord, hangad ko, Panginoon, adoblehin mo ito. Ikulang pa nga yung ibinibigay mo, padudubli mo na sa Diyos. Hello? Are we getting it? Amen. Praise the Lord. Salamat sa kanyang kabutihan. He is good to every one of us. Father God in heaven, we thank you for this opportunity na nagamit mo po, Panginoon, ang buhay ko. Salamat po, naway naging kalakasan po ako para sa kanila, O Diyos. Dalangin ko po patuloy na pagkaisahin mo kami sa isip at sa damdamin at sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Patuloy kaming makabuo ng mga layunin mo sa buhay namin. Hindi yung gusto namin, kundi yung gusto mo para sa amin, Panginoon. Gamitin mo po ang buhay namin para sa iyong kapurihan. Salamat po, Diyos, ang lahat ng ito'y ibinabalik ko po sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Palakpakan po natin siya.